posibleng paglabag ng prangkisa ay itinatag na yung solar firm na pag-aari ni Representative Libiste ay iniimbestigahan na ho ng Office of the Ombudsman. Alamin natin ang update niyan ng ating reporter sa Office of the Ombudsman, si Bombo Grant Hilario. Iniimbestigahan na ngayon ng Office of the Ombudsman ang posibilidad sa paglabag ng prangkisa sa kumpanyang Solar Power na itinatag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito mismo ang ibinahagi ng kasalukuyang tanod bayan na si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa isang pahayag. Aniyaya, gumugulong na ang investigasyon kontra sa naturang mambabatas hinggil sa manoy violation of franchise ng kumpanyang iniugnay sa kanya. Sinasabing hindi raw aprobado ng Kongreso ang nagrapta pagbebenta sa prangkisa ng kumpanya ni Congressman Leviste, git ng Ombudsman. Batay sa batas na nag-aproba at nagbigay ng prangkisa sa solar company ng mambabatas ay hindi maaaring ibenta ang kumpanya o controlling interest nang walang approval ng Kongreso. Ito'y taliwas sa umano'y pagbebenta ni Congressman Leviste sa power firm na bilyon-bilyong halaga o malaking bahagi ng kanyang shares sa kumpanya. Kung kaya't ayon sa Ombudsman, posibleng ginagamit ng kongresista ang usapin sa manamalyang flood control projects upang ibahin ang usapan at hindi mabaling sa naturang issue. Kung maaalala, si Congressman Leviste ang isa sa mga nagpayag na may hawak ng kopya sa sinasabing Cabral Files na may listahan ng mga nakinabang sa infrastructure projects ng gobyerno. Hamon naman ni Ombudsman Remulla sa mambabatas na sabihin na lang nito mismo ang nilalaman sa hawak nitong dokumento. So what does it prove? What does it prove? Why the urgency? Ano bang kailangan malaman doon? Siguro siya magsabi kung ano laman doon na dapat pinapansin natin. Di ba? Eh, manggagaling sa kanya, tapos sasabihin niya, bibigyan niya kami ng duda yung aming pagkatao dito. Sabihin niya kung ano problema. Di ba? Eh, bibigyan niya ng motibo na parang wala kaming ginagawa. Eh, araw-araw, nandito lang naman kami. Eh, pumunta siya rito. Maraming haharap sa kanya rito. Ang tao nandito, lahat may trabaho. At pwede humarap lahat yan. Habang ayon naman sa kanya na kanilang pinag-aaralan pa ang tamang proseso sa pagbubukas ng tinagurian at kontrobersyal na Cabral Files. Nais-anya raw matiyak muna nilang magiging maayos ang proseso upang walang maging issue sa oras na buksan ang hawak na computer ng namayapang former Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ano lang yung computer niya, pinag-aaralan pa namin kung yung proseso sa pagbubukas ng files. Yung proseso para walang masabi. Hindi ka kaya, gusto mo, authenticated yan. Sino dapat ang humarap para buksan mo yan? So, binubuo namin yan, ay baka magkita kami ni Secretary Vince at pag-uusapan namin yung proseso ng gusto namin. At siguro, kakausapin ko na rin si Commissioner Cordoba ng COBA para at least yung mga agencies na dapat nakatigil, kitigil. Hindi namin yung ginagalaw. Bukas naman ang tanggapan ng Bombo Radyo para sa panig ng nabanggit na kongresista na sasangkot sa naturang issue. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Bast Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.